Hallelujah, Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyo magkapatid ay napanauli mo na sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Maximiliano Maria Kolbe, isang Fransiskanong konbentual na martir at deboto ng mahal na ina. At isa po siya sa mga santong napadaan din dito sa ating bansa. Sa katunayan, sa kanyang pagpunta sa bansang Hapon, siya'y lumagak muna dito sa Maynila at nakitira dyan sa San Beda, sa mga paring Benediktino ng San Beda, at sa simbahan ng San Beda ay nagmisa po siya. Kaya nakakatuwang isipin na may mga santo na napadaan din dito sa atin sa Pilipinas bago siya lumagak sa misyon sa bansang Hapon. Sa katunayan, ang ating simbahan ay tinatag ng isang santo, San Pedro Bautista, isang Fransiskanong pari din. Kaya ang mga santo'y mga tunay na mga tao, hindi sila mga superhero na parang katang-isip o para bagang napakalayo. Ngunit sila ay katulad natin. At ang iba pang mga santo ay talagang nanahan, nanirahan
nakisalamuha dito sa atin sa Pilipinas. At sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, nung dumating ang panahon, nung ikalawang digmaang pandaigdig, ng pagbalik niya sa kanyang bansa, sa Poland, ay hinuli ang mga Kristiyano, ang mga kalaban ng Estado, ng mga tauhan ni Hitler, at sila'y dinala sa isang concentration camp. At sinabi na isang beses ay may tumakas na preso. At sa galit ng warden, sinabi niya na hanggat hindi niya tutuklasan ang dahilan at hindi bumabalik yung preso, ay ipapapatay niya ang ilan sa mga preso. At kanya lang pinipili kung sino yung mga papatayin kinabukasan. At nagkataon na isa sa mga pinili, nung gabing yon ay iyak ng iyak sapagkat sinasabi niya na meron pa siyang pamilya, bata pa ang kanyang anak. Kaya't hinayang na hinayang siya at sabi niya, wala akong kasalanan pero ako ngayon ang nadamay. At nang ito'y marinig ni San Maximiliano Kolbe, kinabukasan, sinabi niya rin sa warden, huwag niyo na hong patayin itong kasamahan namin sapagkat siya'y may asawa at anak. Ako na lang po. Ako'y isang pari naman. Wala akong pamilya. Walang umaasa sa akin. Kaya ako na lang ang inyong patayin. Kaya't ang ginawang pamamaraan nung panahon na yon ay sinaksakan siya ng asido o lason hanggang sa unti-unti siyang mamatay. Dito ipinakita ni San Maximiliano ang sinabi ng Panginoon, walang higit pang pag-ibig, ang pag-ibig ng isang tao, isang kaibigan na inalay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang kapwa. Hindi kilala ni San Maximiliano kung sino yung taong yon. Ngunit dahil siya isang Kristiyano, sa kanyang pagmamalasakit, inalay niya ang sarili ng buhay kapalit ng taong iyon. Hindi ba yun ang ginawa din ni Jesus Nazareno ng ating Panginoon? Inalay niya ang kanyang buhay, kapalit nino, kapalit natin, sapagkat tayo ang nagkasala, tayo ang dapat parusahan, tayo ang dapat magdusa. Ngunit gano'n na lamang ang pag-ibig niya. Bagamat siya'y anak ng Diyos, nagpakababa siya, nagkatawang tao siya, at humalili siya para sa atin dahil sa kanyang pagmamalasakit. Nung ginawa pong santo ni Papa Juan Pablo Ikalawa, si San Maximiliano Kolbe, noong 1980s, yun pong lalaking sinagip niya, kasama ang kanyang pamilya, dumalo sa misa nung kanyang pagiging santo. Nagkaroon pa siya ng apo sa tuhod. Mahaba ang kanyang naging buhay. At lagi niyang sinasabi, ito'y dahil sa isang santo na nagkusang ialay ang kanyang buhay para sa kanya. Pagmamalasakit. Siguro nga mga kapatid, hindi darating ang punto, o kung dumating man yon, tanungin natin ng sarili natin, kaya-kaya natin? Baka nga, kung yung mga mismong kakilala natin at mahal natin, minsan binibiro ko, pag nag-i-interview ako na ikakasal, handa ka bang mamatay para sa asawa mo? Ikaw ang sasalo sa bala, sa saksak, para sa asawa mo? Minsan nagingitian lang. Parang nag-iisip pa talaga ng matindi.
Kung sasabihin nilang, opo, para ba sa kaibigan mo, ikaw ang haharap sa panganib? Kayo po makakasagot niyan. Siguro nga ang magulang, kaya pa. Marami tayong alam, mga magulang, sasabihin nila, ako na lang ang magka-cancer kaysa yung anak ko na bata pa. Ako na lang ang maghirap kaysa yung apo ko na nagsisimula pa lang ng kanyang buhay. Siguro nga, sa mga mahal natin sa buhay, kaya natin yon. Pero, si San Maximiliano Kolbe nga, hindi niya kilala kung sino man yon. Pagmamalasakit. At lalo higit kaya, may pagmamalasakit tayo sa mga taong nagkamali. Siguro nga, hindi darating ang punto na kailangang ialay natin ang buhay natin. Baka sabihin nyo, Father, yung asawa ko nga, pinag-iisipan ko pa kung iaalay ko buhay ko sa kanya, sa kaaway ko pa kaya. Pwede ba, Father? No? Sa anak ko nga, medyo diskumpiyado pa ako. Doon pa kaya sa nakasakit sa akin? Siguro nga, mahirap. Talagang hindi lang 2, 3, 4 na isip. At talagang baka iba sa inyo, hindi na mag-iisip pa. Bakit ko iaalay ang buhay ko dyan sa mga kaaway ko? Sa mga nagkamali at nakasakit sa akin. Pero kung hindi man natin maialay ang buhay natin, ang isang uri ng pagmamalasakit na inaalok sa atin ni Jesus Nazareno ay itama man lang sila. Itama. Ngunit, maganda rin tanungin, ano ang motibasyon natin sa pagtatama? Dito darating ang pagmamalasakit. Kaya ba natin tinatama ang kapwa natin dahil nagmamalasakit tayo? O gusto lang natin patunayan, tama tayo? Kaya nga, ang magandang bili ni Jesus Nazareno, pagsabihan mo. Pagsabihan mo. Hindi lang minsan maririnig mo sa isang bata, pinagalitan po ako ng nanay ko. Pinagalitan ako nung teacher ko. Pinagalitan ako nung kasama ko. Samantalang ang totoo sana ay pinagsabihan ako. Pero siguro nga, hindi natin siya masisisi na masasabing niyang pinagalitan ako kasi ang postura natin galit agad. Siguro nga yun yung una nating ipagdasal para maitama natin ang kapwa natin sa halip na galit agad ang pairalin natin. Pwede bang makipag-usap muna? Pwede bang daanin natin sa malasakit muna? Pwede bang ang dahilan natin talaga ay dahil gusto natin tulungan ang ating kapwa? Siguro nga hindi katulad ni San Maximiliano Kolbe, darating ang panahon, yung uri ng pagmamalasakit natin ay pag-aalay ng buhay. Pero pagmamalasakit din yung pagtama sa ating kapwa. At ang pagtamang ito ay dulot ng pag-ibig at pagmamalasakit. Mahirap po ito sa ating mga Pilipino kasi hindi tayo sanay sa diretsahan. Nung linggo nga, sabi ko, pinagnilayan yung bulong-bulungan. Mahilig tayo sa bulong-bulungan. Yung taong kinaukulan, ang huling-huling nakakaalam, aminin natin, nalaman na ng buong barangay, ng buong bayan yung mali nung taong iyon.
kasi hindi natin masabi ng diretsyo. Ito yung ipagdasal natin na magkaroon tayo ng tunay na pagmamalasakit upang sa gayoy, siguro nga, hindi natin kayang ialay ang buhay natin katulad ng ginawa ni San Maximiliano. Pero lahat tayo, kaya natin magmalasakit. Kaya natin tulungan yung taong nagkakamali. Kaya nating panumbalikin yung taong naligaw ng landas. Kaya nating ilapit kay Jesus Nazareno ang nalayo na sa Kanya upang sa gayoy masabi natin tayo'y tunay na deboto sapagkat katulad ni Jesus Nazareno, katulad ni San Maximiliano Kolbe, ako'y nagmahal at nagmalasakit sa aking kapwa.